Magandang gabi. Ito po ang inyong Lola Ling. Mayroon ako ikukwento sa inyo at ito ay pinamagatang Once Upon a Time. Once upon a time, may isang makulit at praning na babaeng nakatira sa isang bukid. Hindi niya maiwasan ang mag-isip tungkol sa isang malaking dilaw na bituin. Ang bituin na ito ay kakaiba sa ibang mga bituin, sapagkat ito ay saksakan sa pagputitab. Kakaiba ang nining. Ang dami kasing bling, nakakasilaw. Grabe! Minsan, inisip niya na baka sa sobrang dami ng bling, ay mahulog sa langit. Ang bituin ito sa sobrang bigat. Kaya't tuwing gabi, nag-aalala siya, sapagkat baka kung ano ang mangyari. Posibleng sa ulo niya bumagsak ang nasabing bituin at tuluyan na siyang mapraning. Help! Mental institution! Do you have any vacancies? Kung ano man ang fascination niya sa bituin, ay siya namang fascination ng kanyang kaibigan sa isang pares na imported na tsinelas na may malaking heart. Heart, as in puso. Heart evangelista. Sa gitna at punong-puno ng iba't ibang kulay ng glitters. Minsan, naitanong niya kung anong meron ng ganitong pares ng tsinelas. Sinagot naman siya ng friend niya at sinabi, ang ganyang tsinelas kasi, pag sinuot mo, para kang si Darna. Ting! Ang tsinelas! Darna! Kabilang ibayo naman, may kaibigan pa sila na magpinsan. Ang isa ay palaging nawiwindang sa kakaisip sa isang lalaking mala-Adonis daw. Wow! Papa! At ang isa naman ay mahilig magluto ng kung ano, basta ang sangkap ay patatas at lechugas. Don't forget the after-meal treats. Baby Turon cake. Wow, sarap! Ang magpinsan ay mayroon naman isa pang kaibigan na saksakan ng tangkad at may kapansanan. Kawawa naman. Ang kapansanan ng batang to ay walang humpay na pagtawa. Hanggang sa halos mabulunan na siya sa laway niya at kakatawa ng parang hinihiga. Ngunit, subalit, datapwat, ang batang ito ay naisungkitin na isang batang yagit sa sanga ng sangga. Nakita-kita ang limang babae at nagpulong-pulong. Tinanong nila ang babaeng may fascination sa bituin. Bakit ba lagi ka na lang nakatingala? Di kaya matang ulo mo at titingin sa itaas? Sumagot naman ito. Tumitingin lang ako kasi kung sakaling bumagsak mula sa bituin sa sobrang bigat dahil ang dami ng bling, at least makailag ako. Baka kasi bumagsak sa ulo ko, lalo kong mabaliw. Ang sinunod nilang tinanong ay ang babaeng may fascination sa tsinelas. Ikaw, bakit gusto mo ng ganong tsinelas? Sumagot naman ito. Ayaw ko kasi ng tsinelas na katulad ng iba. Gusto ko yung customized para sa akin. Isang suot, wapak, ako si Darna. Tinanong naman nila yung magpinsan. Ang una, yung nawiwindang. Bakit ka nawiwindang? Sumagot ito. Kasi nakagulo ang isip at mga mata ko kay mala-Adonis. Ay, wala akong masabi. Hi, ewan ko kung may gusto siyang sabihin. Kayo, may gusto ba kayong sabihin? Wag na wag niyong sasabihin kundi, ay nako. Sumunod ang pangalawa sa magpinsan. Ikaw, bakit sa dami ng sangkap na pwedeng ihalo, palaging patatas at lechugas ang ginagamit mo? Sumagot ito. Kasi, ang patatas at lechugas, they go together Parang yung mga tipong lumilipad na kalabaw at lumilipad na aso. Meron bang ganun lumilipad? They go together dahil parehong lumilipad. Paano kaya yun? Anyway, ang huli nilang tinanong ay ang kaibigan nilang matangkad. Ba't ang tangkad-tangkad mo? Sumagot ito, kasi special ako, kayo hindi, kaya lahat kayo pantot.
po nagtatapos ang kwento ni Lola Len. Sa muling pagkikita, bye-bye! This skit is brought to you by the movie at iba pa. Kung matangkad ka, bansot, may katok, may toyo, bata, matanda, mahilig magluto, mahilig tumitig, nais bumili ng tsinelas, manood kayo ng movie na to dahil bukas na bukas din luluhod ang mga tala.